natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating online midweek service. Again, makakapakinig na naman po tayo ng isang salita galing sa Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay pumikit at manalangin. Panginoon, salamat po o God for this opportunity, Panginoon, na kami muli, Lord God, ay makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Lord, we pray for your wisdom, Panginoon. We pray, Lord God, na kami po ay ihanda po ninyo, Panginoon, upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. And I pray, Panginoon, that you give us the anointing to apply it into our lives, oh God. Lord, salamat. Tunay nga, Panginoon, na Lord God, kayo po ay mabuti, Panginoon, sa bawat isa sa amin, dahil hinahayaan niyo po kami, Panginoon, na matuto, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng mga ganitong platforms, oh God. Lord, kayo na nga, Panginoon, na siyang patuloy pang gumabay, mag-ingat sa amin, saan man kami naroon, oh God. Lord, salamat po. And Lord, kayo na nga, O Diyos, ang siyang magningning pa, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Wala pong ibang magaling, Panginoon, kundi kayo lamang, O God. In Jesus' name, Amen. Yan. So again, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa lahat po ng mga nanonood po sa atin ngayong gabi. Inaanyayahan ko po ang lahat na magtag po ng kanilang mga kaibigan, mag-mention po ng mga kaibigan po nila sa Facebook upang mas marami pa po ang ma-reach ng ating online midweek service. Yan po. So tonight, pag-aaralan po natin ay mababasa po natin sa Galatians chapter 6 verses 9 to 10. So I'll be using New King James Version. Basahin ko po ang ating teksto ngayong gabi. Sabi po dito, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially those who are of the household of faith." Amen? So, itong verse po natin napapanahon. Amen? Kasi nga, talamak sa mundo yung mga gumagawa ng mali. Marami ng matitindi na yung mga krimen, mga scandals, mga evil doings na nababasa at napapanood natin. Diba po? Nawi-witness po natin. Diba? Pagising pa lang sa umaga, minsan hindi na tayo at peace kasi nga po may nabasa tayo ganito sa Facebook. Ang dami na po nating mga bagay na kung saan nakikita na hindi po maganda, no? Na itinuturan po ng ibang tao, ba? Though hindi man po sa atin directly, pero nakikita po natin talaga na itong mundong ito ay punong-puno na ng mga tao na kung saan gumagawa ng mali. Kaya ngayong gabi po,
it is a reminder for us na huwag po daw tayong mapagod gumawa ng mali. Actually po, itong verses po natin na pinag-aaralan ngayong gabi ay sinulat po ni Paul. Di ba po? Si Paul, kilala naman natin po siya na talagang apostle ni Jesus. Na kung saan talagang tinuro po niya, no? Lalong-lalo na dito sa mga taga-Galatians, from chapter 1 to chapter 5, bago po itong chapter 6 na to, talagang ang tinuro po ni Paul, no, ay paano mabuhay as a true follower of Christ, 'di ba? Naglatag siya ng mga warnings, 'di ba? Naglatag siya ng mga instructions, even mga reminders na kung saan wag na silang babalik sa dati nilang buhay. Even yung pag-follow sa desires ng flesh, talagang diniscuss ni Paul yun dito sa Book of Galatians. Kung mababasa pa natin din, sino daw po ba yung mga led by the Holy Spirit? At sino naman din daw po ang mga led by the flesh? So dito din natin mababasa sa Book of Galatians po yun. Diba? So, bago mag-chapter 6, diniscuss lahat yun ni Paul. So, ang dami po niyang nilatag doon na mga reminders. Kaya, diba, alam ni Paul na kung saan, alam po ni Paul na pagkatapos marinig ng mga taga-Galatians, lahat ng mga paalala, lahat po ng mga utos ni Paul, no, alam niya na baka sabihin ng mga taga-Galatians na ang hirap naman palang maging Kristiyano. Diba? Nakakapagod pala. Diba? Nakakapagod pala na gumawa ng tama. Diba? Alam po ni Pablo yun. Expect na ni Pablo yun. Kaya nga po nasulat ang chapter 6 verses 9 to 10 na bilang encouragement po sa mga taga-Galatians, and naniniwala po ako pati sa atin ngayon, bilang encouragement po sa atin, pinapalakas po ni Paul yung loob natin na ang sabi po niya dyan, huwag tayong mawalan ng pag-asa o mapagod, sabi niya, sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, di ba may tamang panahon, aanihin daw po natin ang bunga kung hindi tayo susuko. Kasi anticipated na po ni Paul na ang mga taga-Galatians, sa dami ng mga reminders, even sa atin, di ba, ang dami pong expectations, ang dami pong nakalatag na standards, di ba po, this is a reminder na huwag daw po tayong mapagod, huwag daw po tayong mawalan ng pag-asa, at patuloy lang daw po tayong gumawa ng mabuti dahil in due season, sabi niya, we shall reap what we sow if we do not lose heart. Amen? Di ba po? Kapag hindi po tayo nag-lose heart. Kasi even si Paul, siya mismo nakaranas po ng pagsubok. Na-try niyang ma-persecute, na-try niyang ma-reject, na-try niyang ma-insult, di ba? Na-try niyang mag-suffer, di ba po? Na-try niya yung may mga na-try po siyang mga hardships, di ba po? Pero alam niya, diba? Alam din po niya kung gaano kahirap ang spiritual battles. Pero sa halip na sabihin niyang susuko na siya, ang sabi niya dito, sabi niya, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. Si Paul na nakaranas ng matitinding pagsubok, alam niya ang importansya na tayo po ay hindi dapat sumuko. Kaya po yung title po natin tonight is, Do Not Lose Heart. Huwag daw po tayong mawalan ng puso. Or kumbaga, hindi po tayo panghinaan ng loob. Diba? Kasi nga po kahit na walang resulta, diba? Sa paggawa natin ng mabuti, hindi naman po yun yung tinitingnan ng Panginoon eh. Tinitingnan ng Diyos yung puso po natin na habang tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Actually, hindi lang naman din do not lose heart yung binigay ni Paul dito eh. He even added mas dinagdagan niya yung hamon niya sa atin. Sabi pa niya dyan, therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Sabi niya, sa lahat. Hindi po mamimili lang, hindi lang po dun sa mga taong mabuti sa atin or gumagawa po ng tama sa atin. Even those who are not. Pero ang sabi niya din dyan, especially to those who are of the household of faith. Amen, yung mga kapatid natin sa Panginoon.
So, napaka linaw na ang kagustuhan ng Panginoon is tayo po ay magpatuloy na gumawa ng mabuti. Actually po, lately, sobrang natatanong ko yun, na Lord, bakit parang wala namang akong nakikita na balik, o wala naman po akong nakikita na sila din ay mabait sa akin. Ayun. Pero alam niyo po, niremind ako ng salita ng Panginoon na yung reward is ibibigay ng Lord in due season. Hindi kung kailan ka gumawa din ng mabuti. So it's a correction or a reminder na may sariling oras ang Panginoon. Diba po? Pero ang bottom line ng turo natin is huwag tayong mawalan ng pag-asa. Let us keep going and do not lose heart. Amen po? So, pero ano po bang ibig sabihin ng doing good? Ano ba yung sinasabi dito na wag daw po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti? Ano po ba yung paggawa ng mabuti? Bilang context lang po ng ating pinag-aaralan. Pag sinabi po nating doing good, ay hindi lamang po ito patungkol sa pagiging mabait. Amen? Ito po ay patungkol sa paggawa ng mabuti. Dahil tayo po ay namumuhay na pinangungunahan na ng banal na spirito. Diba? Kapag hinayaan natin na tayo po ay gabayan ng Holy Spirit, makikita po sa buhay natin ang alin po, yung bunga ng banal na spirito. At alam naman po natin yung mga bunga ng banal na spirito. Amen? Una, love, joy, peace, diba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, diba po? Yung mga bagay, yung mga bunga po na yun, if yung mga characteristics or katangian na yun po ay ang nangunguna na sa buhay natin, di ba po? Itong mga katangian na po na ito, siya po yung magpapalabas naturally ng paggawa po natin ng mabuti. Amen po? Yun po yung ibig sabihin ng doing good. At kung tatanungin niyo po ako, bakit kailangan na gumawa ng mabuti? Bakit kailangan magpatuloy? Bakit kailangan hindi mapagod sa paggawa ng mabuti? 'Di ba? In our verse, sabi niya diyan, dahil in due season we shall reap if we do not lose heart. Dahil po mayroong pinangako ang Panginoon na plano para sa kanyang mga anak na gumagawa ng mabuti. 'Di ba? Dahil mayroong reward. Doing good, 'di ba, has a reward. 'Di ba? Katotohanan. Meron po tayong katotohanan dito. Sabi po dito is, doing good is rewarding. Pero minsan, sabi niya, but it can also be exhausting. Nakakapagod din daw po ang paggawa ng mabuti. Kaya nga sinabi dyan in Galatians 9, sabi niya dyan, sabi niya po is, let us not grow weary while doing good. Dahil, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. Alam ni Paul na pwede tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Pero, sabi niya dyan, aani tayo kapag hindi tayo sumuko. Amen? So, ibig sabihin po niyan is, yung paggawa ng mabuti, pwede tayong mapagod doon. 'Di ba? Pwede po tayong manghina, Pwede po tayong manghina. Pero, ito po yung bilin ni Pablo. Huwag po tayo susuko. Amen? So, mayroon lang po akong listang 5 bagay po or dahilan bakit po napapagod ang mga Christians sa kanilang journey or sa kanilang faith sa Panginoon, or bakit po sila nagkakaroon ng weariness. Kasi nga 'di ba sabi diyan, let us not grow weary, 'di ba? Ang weariness po is hindi naman po 'yan overnight, sasabihin na naman po natin. Hindi naman po 'yan agad-agad. It start with simple discouragement, simple offense, hanggang sa nag-grow po 'yan. Kaya nga yung word ni Paul diyan is let us not grow weary. 'Di ba? Minsan kasi ang pagod, pwede mong ipahinga. Pero kapag ito'y paulit-ulit at patong-patong na, talagang manghihina
po tayo na it will cause us to give up. Pero ang sabi nga ni Paul is do not lose heart. So may 5 lang po tayo na what causes weariness sa buhay ng Kristiyano. Una, weariness comes from constant opposition. So kapag may mga kumukontra sa atin, 'di ba? Pag may mga kumukontra sa atin, sasabihin natin, hindi naman sila nag-agree, wala namang lahat sila tumututo, lahat sila nire-reject ako, kinikriticize ako, 'di ba? Alam niyo po, sinabi in 2 Timothy 3:12, sabi niya, anyone who belongs to Christ and wants to live right will have troubles from others. So expected na 'yan. 'Di ba po? Expected na po 'yan. Even sinabi din po sa John 15:18 to 20, di ba? Sabi niya diyan na kung saan, if the people of this world hate you, just remember that they hated me first. If you belong to the world, it's because its people would love you, but you do not belong to the world. I have chosen you to leave the world behind, and that is why its people hate you. Diba? So sa mga Christians na naka-experience ng maraming oppositions, 'di ba? Wag po tayong panghinaan ng loob doon. Talagang expected na po 'yun dahil tayo po ay isa kay Kristo. And sabi diyan, no, in 2 Timothy na we will have troubles talaga from others. And a great example po dyan is si Nehemiah. Si Nehemiah, ang talagang na-receive niyang task from the Lord is to rebuild the Jerusalem's wall. So yun yung gustong gawin ng Panginoon niya. Diba? Gusto pong gawin ni Lord, ni Nehemiah, yung i-rebuild yung Jerusalem's wall. Pero anong nangyari doon? Yung si Sanballat, 'di ba? Kinikriticize siya, iniinsulto sila, ang tawag pa nila sa mga Jews that time is mga feeble men, 'di ba? Mga mahihina daw sila, ganyan. Pero ano nangyari? Na-rebuild din ni Nehemiah yung Jerusalem's wall in just 52 days, 'di ba? So, Nehemiah faced ridicule and threats while rebuilding Jerusalem's wall. Yet, 'di ba po, he continued doing God's work. Ganun din po dapat tayo. Wag po nating hayaan na yung mga criticisms, rejections, even yung persecutions ay magpasuko po sa atin. 'Di ba? Even na-imagine ko si Nehemiah that time kasi nga po ang ginawa ni Nehemiah habang siya ay iniinsulto, siya po ay, anong ginawa niya? Nanalangin. Sinumbong po niya sa Lord. 'Di ba? So, every time na tayo po ay na-opposed or tayo po ay nire-reject ng mga taong nakapaligid sa atin, kinokontra, 'di ba? Isipin na lang po natin na ang approval ng Panginoon ang nagmamatter most, no? More than people's acceptance or people's approval. Acceptance pa rin ng Panginoon, approval ng Panginoon dapat natin isipin. So yun yung una, weariness comes from constant opposition. Pangalawa, weariness comes from delayed result. Ang story naman na dapat natin, titignan po natin is story po ni Abraham. Alam naman natin yung story niya, no? Talagang delayed yung result. Nangako ang Panginoon ng anak kay Abraham at Sarah, pero ang tagal dumating. So, ganung mga senaryo sa buhay natin, 'di ba? We waited years para ma-promote, we waited years para umahon sa kahirapan, 'di ba? We even cannot see na may mga result may result na pala, pero alam niyo po, yun nga 'di ba? Sometimes we sow faithfully, 'di ba? Nagtatanim tayo ng faithful natin, pero nakikita lang natin is small or little fruit lang, 'di ba? Pero alam niyo po, ganun talaga Kasi waiting for God's timing can really test our patience. Ganun yung nangyari doon sa buhay ni Abraham. Pero alam niyo po, ito yung katotohanan na ang pangako ng Panginoon ay hindi po ma-fulfill sa time natin, kundi sa time po ng Panginoon. Ecclesiastes 3:1, di ba? Mayroon pong time ang Lord sa lahat ng bagay. So ipagkatiwala po natin sa Panginoon.
Pangatlo is weariness comes from carrying heavy burdens. 'Di ba? Minsan napapagod tayo kasi buhat-buhat natin lahat. 'Di ba po, hindi natin na isusuko yung mga baggages, yung mga discouragements po natin. 'Di ba? Example po niyan is si Moses. 'Di ba? Na-overwhelm siya nung talagang tinawag siya ng Panginoon para i-lead ang mga Israelites out of Egypt. 'Di ba? Nakaka-overwhelm kasi syempre hindi rin naman po siya Israelite na kasama na nila. Siya po ay actually lumaki sa Egypt na hindi pinagmamalupitan. So parang ang tingin sa kanya is not a leader that helps them para makalabas sa Egypt or para lang bigyan yung mga Israelites ng buhay na okay, 'di ba? So siya ay talaga yung tumanggap ng mga rants, siya yung tumanggap ng mga reactions ng mga Israelites, 'di ba po? So na-overwhelm siya, pero nag-provide ng help ang Lord. Ah? So imagine Moses na talagang yung ginawa po niya talaga or yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya is matindi, na kung saan nag-cause yun na ma-drain yung strength niya, diba? Pero nag-provide pa rin ang Lord ng help. Ngayon, ang lesson po dyan is hindi dapat natin i-carry yung burden, yung heavy burdens ng mag-isa. Ibigay po natin lahat sa Panginoon. Amen? So, mababasa natin yung story ni Moses sa Exodus 18:17 to 23. Another po, number 4, what causes weariness is, weariness comes from spiritual battles. Diba? Spiritual battles. Minsan hindi tayo aware sa, hindi tayo aware na yung battle pala na yun is spiritual. Diba? Kaya minsan, napapagod tayo kasi nilalabanan natin siya physical or mental. Diba? Pala spiritual battle pala yun. Diba? Just like what happened to Elijah. Si Elijah, ang dami ng miracles ng Panginoon na na-witness niya. The latest is, bago siya ma-discourage, is yung sa 1 Kings 19. Diba? Na umulan. As in, super trick yung araw, wala silang makitang clouds, pero pinakita ng Panginoon na uulan. Sabi ng Panginoon. At umulan nga. So, grabe ang miracle ng Panginoon doon kasi talagang imposibleng umulan kasi sobrang tirik yung araw. That time, hindi siya humid, hindi siya makulimlim. But then, ang Diyos nag-send ng rain. Pero alam niyo po, despite dun sa mga miracles, despite dun sa great wonders na na-witness po ni Elijah, is na-discourage pa rin siya. To the point na sinabi niya sa Panginoon, Lord, tama na. Sabi niya, I've had enough. Just let me die. Yun ang sabi na ni Elijah. To the point po na nagtago na lamang siya. Diba? Nagtago na lamang siya sa isang shaded area na kung saan natulog na lang siya doon. Diba? Parang ayaw niya ng kumilos dahil din po may banta si Jezebel sa kanyang buhay. Diba? Dahil lang doon na discouraged na po si Elijah. Kasi nga po, yun, dahil spiritual battle niya yun eh. Diba? Na to the point na gusto niya nang mamatay. Na-discourage si Elijah. To the point na ayaw niya na pong kumilos o gumawa ng mabuti. Pero anong nangyari dun sa story? Araw-araw siyang binigyan ng Panginoon ng pagkain at tubig. 'Di ba? Na naglast pa for 40 days hanggang sa makarating siya sa Mount Sinai. 'Di ba? So, ang Lord, kapag tayo po ay mayroong pinagdadaan ng battles, He will equip us. He will send help. Diba? At basta alam lang po natin na i-identify kung ito po ay spiritual battle or hindi. Diba? So, discouragement is often part of our spiritual warfare. Pero, yung mga pagod na servants ng Panginoon, for sure, ay i-restore yun ng Panginoon. Diba? Sabi din sa Isaiah, diba? Yung pagod, i-restore ng Panginoon yung mga pagod niyang mga anak. Diba? They will soar like eagles. Diba? Yung talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan para ma-overcome po ito. And number 5,
Weariness comes from losing sight of God's promise. 'Di ba? Minsan napapagod tayo kapag hindi na natin nakikita yung pangako ng Panginoon. An example is yung buhay naman ni Peter. 'Di ba? Peter sank, 'di ba? When he looked at the world, 'di ba? Or at the wind instead of Jesus. 'Di ba siya po ay lumubog, nakapag-walk na siya sa water eh. Pero dahil nakita niya yung lakas ng hampas ng alon, yung hangin, instead dun sa tumatawag sa kanya na si Jesus, he sank. 'Di ba? Whenever our focus shifts from God's eternal reward to present difficulties, discouragement grows. Yun po yung nangyari kay Peter. So, nung dapat po natin gawin, we should fix our eyes on Christ, not on our circumstances. So, yun po yung 5 bagay na possible po na maging cause ng pagkapagod natin sa ating buhay Kristiyano. So, pag may umu-oppose, kapag yung result is hindi natin natatanggap agad, kapag kinikerry natin lahat ng heavy burdens, kapag tayo po ay nasa spiritual battle na hindi natin na-identify, and lastly, kapag hindi na natin nakikita yung pangako ng Panginoon. Diba pwedeng mapagod tayo doon? Pero ito lamang. Balik tayo doon sa verse 9. Sabi niya dyan, sabi niya po doon, for in due season, we shall reap what we sow if we do not heart. Pag hindi daw po tayo sumuko. Pwedeng mapagod, pero hindi pwedeng sumuko. Ito po yung katotohanan. Weariness is a condition. Quitting is a decision. So, yung pagiging pagod, feeling weary is not a failure. Actually, ang pagiging pagod, ang makaramdam ng pagod ay hindi naman po failure yun. Diba? Pero alam nyo po, kung ano po ang failure or greater danger, yung mag-give up po tayo kapag tayo po ay pagod na. So, meron po tayong 5 bagay ulit na dapat ilagay sa ating isipan. Mabilis lamang po ito. Paano po tayo hindi paano po tayo hindi mapapagod or mawawalan ng puso, o how to keep our hearts, 'di ba, while doing good, kasi nga do not lose your heart, 'di ba po? So may 5 bagay, 5 D po ito. Sabi po dito is, una is dapat para po tayo ay we can keep doing good, 'di ba? And hindi po tayo sumuko, is una is dapat gawin po nating desisyon ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Gawin daw po natin na desisyon natin ang maglingkod sa Panginoon o ang paggawa ng mabuti. Dahil po, 'di ba? Sa umaga pa lang, we have to choose God first, 'di ba? Dahil naniniwala po ako, everything starts with a decision. So, every Christian must decide na kung saan sasabihin natin na, Lord, sa araw na to, ikaw ang pipiliin ko, kayo po ang priority ko. Kasi nga, we have to decide para po tayo ay hindi mawalan, hindi mapagod. Dapat desisyon na natin ito. 'Di ba po? Araw-araw na desisyon, no? Na sundin ng Panginoon. 'Di ba po? So yun po yung una, dapat desisyon natin 'yan. Mababasa po natin in Psalm 16:5. Sabi niya diyan, 'di ba po? Sabi sa Psalm 16:5, sabi in Psalm 16:5, sabi niya dyan po is, Lord, you are all I want. You are my choice and you keep me safe. Sabi niya dyan. So, 16:5. Yan po. Parang kapag talagang sinabi natin na ang gusto natin ay ang Diyos, ang pinipili natin ay ang Panginoon, ang priority natin sa Panginoon, yun. Diba? He will keep us safe, or tawag dito, we will not lose heart dahil nga po desisyon nating maglingkod sa Panginoon. Amen? Pangalawa is, para hindi po tayo mapagod or sa paggawa ng tama o paggawa ng mabuti is, dapat po is makita natin na ang direksyon ng Panginoon.
Diba? Dapat makita natin na i-follow natin yung direksyon ng Diyos. Dahil kapag pinili po natin ng Panginoon, di ba? Kanina sa una is nag-decide tayo, pinili natin ng Panginoon, no? Hindi niya po tayo hahayaan. Sabi nga po in Psalms 32:8, sabi niya, I will instruct you and teach you the way you should go. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa buhay natin, pero ang Diyos alam po niya. Amen? Kaya kapag ang Diyos ang gagabay po sa atin, di ba? Hindi tayo madaling maligaw o madaling mawalan ng pag-asa. Amen? So let us all follow God's leading or yung tinatawag nating direction. Pangatlo, 'di ba? Syempre dahil nag-decide na tayo, nagkaroon na tayo ng direksyon, we should stay consistent or dapat meron tayong tinatawag na discipline. 5 Ds po ito. Una, decision. Pangalawa, direction. Pangatlo, tayo po dapat ay meron ding disiplina. So, paano ba hindi mapapagod? Siyempre, kailangan i-train yung sarili natin. Diba po? I-train natin yung sarili natin na kung saan alamin natin na, diba sinabi po, yung last time is na-share ko po ito sa old online discipleship sa tribe po namin, yung sa 1 Corinthians 9:25 na kung saan hinalintulad po ni Paul yung race natin, 'di ba? Sa isang marathon, hindi sprint kasi hindi nga po pabilisan ang Christian life, kundi ito po ay patibayan o patatagan, 'di ba? So magkakaroon lang po tayo ng matatag na buhay kapag tayo po ay mayroong disiplina. So, kailangan po, para hindi tayo mawala ng pag-asa, okay? Para hindi po tayo, manghina, is that magkaroon po tayo ng disiplina. So, mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 9:25. And, so, may mga araw na darating talaga na wala tayong ganang mag-pray, magbasa, umattend, diba? Umattend ng mga services, umattend ng Bible studies, umattend sa mga ministries, mag-join, di ba? Pero alam nyo po, if we have that discipline, di ba, magkakaroon tayo ng consistency, di ba? Dahil alam po natin na ginagawa pa rin natin ang tama, kahit na nakakapagod, di ba? So, hindi sapat din na excited ka lang, di ba? Dapat talaga is may discipline po as a Christian. So, yun po. And pangapat is yung tinatawag po nating devotion. Siyempre, for us not to lose heart or mawala ng pag-asa, dapat unang-una yung devotion natin sa Panginoon. Pag sinabi nating devotion is we love God wholeheartedly. Diba? Buong puso natin. Mababasa yan in 1 Kings 8:61. Sabi niya dyan, obey me, diba? With all your heart, sabi ng Panginoon doon. Just as you are doing today, sabi doon sa 1 Kings 8:61. So, kailangan po na magkaroon tayo ng devotion or maging buhay natin ito. Actually, ang devotion ay hindi lang masyadong mababaw ang salitang routine para sa salitang devotion. For me, pag sinabi nating devotion, ito ay buhay. Diba? Hindi lang ito habit, hindi lamang po ito parang nakasanayan mo lang gawin. Pero alam nyo po, ang devotion ay higit pa doon. Diba? Hindi lang ito tungkol sa pag-attend ng ministry, pag-attend ng church. Ito ay all about buong puso na pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga yun sinabi in 1 Kings 8:61 na we should obey the Lord with all our hearts. Diba? Hindi half-hearted. Devoted talaga tayo. Amen? Ayan. So, kapag devoted tayo sa Panginoon, of course, hindi tayo madaling mahatak ng mundo. Hindi tayo ganun kadaling mawalan ng pag-asa. Amen? Ayan. And last is letter D, na panglima is determination. For us not to lose heart is dapat determinado tayo. Determinado tayo na gumawa ng mabuti. Paano tayo maging determined? Isipin na lang natin yung nasa verse 9. Ano yung verse 9? Na mayroong due season, na mayroong reaping season, na may harvest time, may harvest season, na kung saan kapag hindi tayo sumuko, naging determinado lang tayo hanggang dulo, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Diba? Hindi tayo tumigil sa paggawa ng mabuti. Diba?
we will reap. Magkakaroon tayo, ma-achieve natin, marireceive natin yung pangako ng Panginoon. Diba? Ito yun kapag mayroon kang determination, hindi ka basta-bastang susuko kahit pagod ka na, kahit mabagal ang resulta, kahit walang nakaka-appreciate, 'di ba? Patuloy po tayong gagawa ng mabuti dahil nagtitiwala tayo na mayroong due season na pinangako ang Panginoon. Amen? So yun po yung 5, decision, direction, discipline, devotion, determination. Ang sinabi po dito is decision. Makikita natin, it tells us who we should follow, who to follow. Pangalawa, direction tells us where to go or saan po tayo pupunta. Pangatlo is how, discipline kasi siya teaches us how to keep going. And devotion is nire-remind naman niya tayo why tayo dapat ay magpatuloy. And at number 5, yung determination, it gives us strength not to lose heart. So, yun po yung mga 5 bagay na dapat nating alalahanin para tayo po ay hindi sumuko sa paggawa ng mabuti. Okay po. At bilang conclusion, ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians 15:58. Sabi po in EC, sabi niya, so you must continue to be strong in your spirit. My Christian friends that I love, do not let anything move you away from your faith. Continue to work hard as you serve the Lord. You know that whatever you do for Him will not be useless. Diba? Doing good will not be useless. Yung ginagawa nating paggawa ng mabuti ay hindi po in vain. Dahil sinabi po in 1 Corinthians 15:58. Diba po? So, let us not lose heart. Do not lose heart. Gaya po ng ating title ngayong gabi. So, ibigay lang po natin sa Panginoon. And yun nga po, dahil mayroong due season na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, yun lamang po mga kapatid. And I hope na meron po tayong na-receive na mensahe na galing po sa Panginoon. And yun lamang po. God bless po. Magandang gabi po sa atin.